Good evening, 2 a.m. May 4, 2026. Ang babasahin po natin, nagtalo-talo ang mga tao tungkol sa Kristo. Sinabi ng ilan na nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya ba ang Kristo? Siya nga ba? Siya na nga ba? Siya na nga ang Kristo. Sabi naman ng iba, ngunit may nagsabi rin, maaari bang sa Galilea ang Kristo? Maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinabi ng kautusan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David na ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Nagkaroon ng pagkabaha-bahagi ang mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na manghuli sa kanya. So sinasabi dito, family, i-share ko lang sa inyo na tinutukoy dito na nagkaroon ng pagkabaha-bahagi sa mga tao. So ibig sabihin, kung pinangalanan ng Biblia o ng salita ng Diyos, na ibig sabihin, ito yung isang halimbawa ng pagkabaha-bahagi. Kaya sinabi sa mga tao, meron din kasi dito, meron din kasing pagkabaha-bahagi ng salita ng Diyos. So sana maunawaan niyo yun, ano? Kasi ang pagkabaha-bahagi ng salita ng Diyos ay isa ring kasalanan. So dito pinangalanan na pagkabahagi sa mga tao. So ang pagbahabahagi ng salita ng Diyos ay yung halimbawa, magbabasa ako dito mula sa Roma 3, tapos babasahin ko yung talata 11 hanggang talata 12. Tapos pagkabasa ko doon, lilipat na naman ako sa ibang talata na manggagaling halimbawa sa Galatia. Tapos parang pinagsasama-sama o pinagbabahabahagi ang salita ng Diyos. Yun ang ibig ko sabihin. Iba yung pagkabahabahagi ng mga tao at iba ang pagkabahabahagi ng mga salita ng Diyos. So maraming salamat po. Sana maunawaan niyo sinasabi ko sa pangalan ni Jesus. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ingatan niyo po, mag-iingat sa amin at pagpalain na lahat na magpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus.